Isa pong masaganang umaga sa ating mga kaibigang magsasaka, maggugulay. Narito po tayo sa area ng ating kalabasa. Ito po ay 21 days mula pagkatanim. So direct seeding po yung ginagawa natin dito. Yan. So, mataas na po sila. So ginawa po natin dito sa area ng guava, bayabas. Ayan, so bayabasan po ito. Ang distance ng bayabas is 2 by 5, 2 meters by 5 meters. So sa gitna niya medyo malayo pa man, kaya ilagyan natin ng kalabasa. Actually katatapos lang itong tinaniman ng mais. Ayan, dyan pa yung mga puno ng mais. So, para ma-maximize po natin yung ating area, magamit po habang hindi pa po nagfo-fully production yung main crop natin. Ito po yung bayabas, ang main crop. Bayabas and citrus ambassador. So itong line ng mga kalabasa, intended pa po ito, tatamnan natin ng ambassador citrus. Kaya lang yung mga na-propagate natin medyo maliit pa, so hindi pa po pwede, kaya gulay muna habang hinihintay. Yan, malalaki na yung bayabas. Ito po ay 1.5 years. So sa April pa po ito mag 2 years old. Kung makikita nyo, meron na po silang mga paisa-isang bunga. Ayan, may nabalot na po dyan. Ayan, may mga nabalot na po. So hinihintay po natin yung bunga ng ating paghihirap, bunga ng sakripisyo. Ayan. Itong line na ito, meron na pong citrus. Ayan, so, kalabasa in between citrus habang maliit pa. Ito po yung tinatawag na integrated farming. So maganda, parang nakakasaya sa loob yung nakikita po natin na ganito yung itsura ng ating mga tanim. Ito po, ayan, may bunga na po siya. Ayan, pinabalot po natin. Meron pong papel. So in protection po sa sunlight, kasi nagkaka-sunburn din siya, nakaka-protect din siya ng damage ng mga insects dahil sa makapal po yung papel. Ayan. So tingnan natin ito, maliit na puno. Ayan, pakita ko po sa inyo yung flowers niya. Ayan, maliit pa yan. So magpo-produce po siya ng bulaklak dyan. Ayan, ito po yung kagandaan sa bayabas, kasi habang maliit pa siya, namumulaklak na siya, pwede tayong magka-income. Ayan, ayan. Ayan, expected po bulaklak yan, yung nasa gilid ng flashing. Ayan, so, malaki na po yung kalabasa natin. At ang ulan ay more than 1 week na. So more or less 10 days na ata ngayon na walang ulan. Pahirapan po tayo sa pagdilig. Okay lang itong mga puno natin. Oh, ito, meron akong nakita. Ayan, napakagandang sign. Bulaklak po yan. Hanap pa tayo. Dito kasi sa mga bagong shoots, yan yung lalabas na yan. Bunga na pala siyang nauna. Natin ha. Actually bata pa siya, kaya kung sa tao pa, nagdadalaga pa itong ating tanim. Ayan, bulaklak yan. Sa kabila rin meron din. Ayan, yung sa gilid yung maliliit, hindi pa namukadkad, pero sigurado bulaklak po yun. Itong puno na ito, ang ginawa po natin dito ay tinoon po natin para hindi tataas yung ating mga puno. Ayan, so bago po tayo sa pagtatanim ng bayabas, kaya ang ginagawa natin dito ay trial and error, research kung paano pong mapaganda yung ating mga tanim, paano po tayo makapag-produce ng full production. So
Yan. So, parang tatakbo na siya. Sa kalabasa, optional po yung ginagawa natin. Nagpo-prone paminsan-minsan. Kasi matagal na po akong nagtatanim ng kalabasa. Pinag-aaralan po natin kung saan yung makaproduce tayo ng marami. So, bago lang hinarbisan natin ay nakaproduce po tayo. Wala namang pruning yun. At ito na maganda naman yung production niya. Ito, yan. So, bayabas lahat ito. Yan, matataas na. Sana Lord, bigay mo na yung ulan. Tingnan natin lahat. Pero itong area na ito, meron din siyang pomelo. Ayan, malalaking puno na. So since na-revive natin ito, kasi nung nakuha natin yung area ay halos mamatay na po itong mga pomelo dito. Kaya ang ginawa po natin, i-revive natin. 1.5 years na po tayong nag-manage sa area na ito. So, na-fertilize. Uy, tika lang. Tanim pala na mais ito. Nakalimutan ko. So, tingnan natin ha. Saan yung tubo ng mais? Ayan, nakita nyo. Ayun, maliit na mais. Yan, mais. Meron na nga, tubo na nga. Kaya lang, naghihintay talaga ng ulan. Uhaw na uhaw sila. Yan, mga pomelo ito. Meron po tayong mga 70 hills productive pomelo dito sa area na ito. So habang hindi pa po tayo nagpa-production sa pomelo, tamnan po natin ng mais. Yan, mga bayabas nandito sa katabi. Yan. Dito may kalabasa po tayo. Siguro mga 600 puno yung itong kalabasa lang natin kasi sa gitna lang naman siya. Yan. Ito. Yung citrus, hintayin po natin ito mga 3 to 4 years old ay makapag-produce tayo ng bunga. So dito na side, dito yung bayabas natin. So dito medyo nauna silang nag-production. Marami-rami yung bunga nila, ganyan. Meron tayong mga maliliit na bunga. Yan. Sabi ko nga, integrated farming tayo, kaya dito na side meron tayong okra. So yung okra po natin ay nagpa-production na rin. Yan, so magandang tingnan. Po, marami tayong okra dito na side. So ginawa po natin dito, binakuran natin yung bayabas kasi nag-try po tayo ng mga techniques kung paano po mapag-produce yung bayabas natin. Ang ginagawa natin dito ay binibend po natin yung sanga, tinatalian po natin para bumaba. Ayan nga, so meron na siyang bunga. Yan, may mga bunga na po. Binibend po natin yan para hindi po siya masyadong tataas. Kaya lang kulang tayo sa manpower, kaya hindi natapos. So continuous pa rin po ito. Ito hindi po natin nalagyan ng bakod, pero tingnan naman ninyo, may mga bunga na rin siya. Yan. Ito yung okra natin. So kahit konti yung perang pumapasok kasi hindi naman masyadong malaki, kaya continuous siya. Meron po tayong income. Ito yung mga citrus natin. Malaki na po dito na side kasi dito nakapag-prepare po tayo ng mga seedlings. Ako ngayon nagtaka kahapon, nakita ko ito.
Yan, ganito kaliit. Meron na po siyang bunga. So ang ginawa ko, hindi ko yan tinanggal para meron pa akong tikman, pahinugin. Supposedly yung ganito kaliit, ganitong edad ay hindi po natin ipag-production kasi mas tatagal yung kanyang paglaki. Pero kung isa lang, pagbigyan na natin. Yan, dito punta tayo dito. Bayabas, citrus, okra, kalabasa, pomelo. Ganda. Ayan, nag-harvest po tayo. So, bagay lang din na harvestan ng mais itong area na ito. Ayan, meron tayong mga malalakas na harvesters. Kasama po dito sa farm. Oh, ang daming bunga ng punong ito. Ayan. Ito, meron ng malapit mahinog. Pwede nang tikman. At natikman ko na nga talaga itong bunga ng bayabas natin. Apple guava po ito. Apple guava. Kaya medyo malalaki. Ayan. Malapit na po itong ma-harvest. So yung ginawa natin noon ay hindi po tayo naglagay ng papel. Tingnan niyo yung nangyari. Na sunburn po siya. Sunog. So sayang. Pero hinog na po ito. Pwede nang kainin. Yung kabilang side, pwede pa po. Kaya hindi na mabilang sa Class A quality. Yan. Yan, meron pang space dyan. So, intended po. Preparation for bayabas, citrus. So, habang hindi pa po natin nagagalaw kasi marami pang labor na gugugulin. Dito muna tayo sa nag-production. Ito po. Yan. Kung gusto nyo po ng seedlings ng ating ambassador citrus, ay meron po tayong available. So mag-PM lamang po kayo. Message nyo lang po ako. Ito, yung okra, yan. So ganitong tingnan, bayabas. So itong gitna ng ito, bakit nahuli? Kasi sabi ko nga sana noon gawin kong daanan. Parang nakita ko marami po kong seedlings na natira. Sayang naman yung seedlings ko hindi ko maitatanim. Dito ko na lang nilagay. Ayan, medyo maliit pa sila. Yung katabi nila malalaki na. Ayan, citrus natin malaki na. Ayan natin. So, ito may okra. So, kailangan talaga ng dilig. Ito yung problema sa plant wala tayong continuous supply ng tubig. So naka-rely lamang po tayo sa ulan. Yan. Ito yung mga bayabas natin. Malalaki na. Ito. Okra, bayabas. Yan. Ito. Bayabas po natin. Yan, bunga yan. Oh. Ayan. Yan, may bunga po dyan. Ito, namumunga na po sila. Ito, malaki na. Malapit ng mapitas. Okay, dito po sa boundary, ilagyan po natin ng niyog. Kaya, sabi ko, karaming tanim ko dito Niyog, meron tayong lemon. Yan, may bunga na yung mga lemon natin. Natin yung kwan. So kung kita sa inyo yung
tanim na all around. Ito po yung tawag namin dito na katuday, katuray kung sa Tagalog. Yan. Ang kagandahan nito, yung kanyang dahon. Ang purpose ko po talaga dito is pagkain ng kambing. Yung dahon niya, pero yung bulaklak niya, ito yung napakasarap ulamin. Tayo tingnan po natin yung bulaklak. Kunti na yung bulaklak dito. Nakunan kasi ito eh. Yan. Yan yung bulaklak ng katuray. Ito po. Yung sanga, pwedeng pang fencing, kudal. Ito yung bulaklak ng katuray. Yan. So, ulam na yan. Kagabi ito yung ulam namin. So, napakasarap kasama ng talong, kasali ng bagoong. Yung mga limon po at nanliliit pa pero humahalik sa lupa yung kanyang mga bunga. Ayan. Yun. Oh, yung napakalit doon. O, tingnan natin. Oh, bungang dalawa. Bungang dalawa. Isda na lang yung kulang, kilawin na. Sarap pa naman ito ilagay sa kinilaw. Sarap din gawing juice. Yan, habang hinihintay natin yung mga nyug natin, bayabas rin, namumunga na. Yan. Malibot na natin yung buong farm, buong area na ito. Yan, itong maliit, tingnan natin ha. Yung bulak bunga nito, ay nandito pala. Ayun, malapit nang balutin. So, tingnan natin yung tanim nating mais. Ito na, isa lang yung natira kasi nakaka-discourage yung may mga manok na nandito sa area. Yan. So, pagkatapos ng tanim, sinusunod na nila, kinakain. Mahirap magalit. Okay, so hanggang dito na lamang po yung ating video. I hope na kita ninyo kung paano po natin gawing integrated yung isang area. At nakakuha po kayo ng idea kung paano po natin makapag-produce ng full production sa isang area. Maraming salamat po sa inyong panonood.